tayo guys bago tayo mag-end. Gusto ko lang magbigay ng tips and reminders po sa lahat para makaiwas po tayo sa mga bagay-bagay na hindi mangyari sa ating mga channel guys. Alright? Lalong-lalo na sa mga baguhan sa YT, kailangan nyo pong malaman yung mga ibang roles ng ating Lolo YT, para ma-ano po tayo, ma-aware po tayo. Sa ating mga bagong YouTuber, sa mga hindi pa monetize channel, nais ko lang pong bigyan kayo ng mga bagay-bagay na hindi po tinatanggap ni YT, ni Lolo. So ito po yung mga importante na gagawin natin guys. Ayan. Sa mga hindi pa monetize channel guys, unang-unang gagawin po natin ay umiwas po tayo sa paggamit ng mga music, paggamit ng mga thumbnail, paggamit ng mga background music na may thumbnail. Ayan, tandaan nyo yan guys ha. Iwasan natin ang gumamit ng mga music, background music na may thumbnail, or thumbnail na hindi sa inyo. Yan po yung mga iwasan natin. Umiwas sa mga music pag nag-upload ng video. Kasi yung iba dyan, lahat ng halos na video na ina-upload, mga short video, may music, may mga video upload, may mga music, may mga thumbnail pa. Hindi pa kayo monetize. Kaya yan po yung mga dapat natin iwasan guys. Problema yan pagdating ng application natin ng monetization. Kung yung channel nyo ay for entertainment only at wala kayong plano na kumita, wala kayong plano na sumahod, okay lang po yan. Gamitin nyo ang inyong channel for entertainment only. Kantahan, kahit pagdamagan na kantahan, wala pong problema yan. Pero kung nais nyo pong sumahod at ma-monetize ang inyong channel, dapat ito yung iwasan natin guys. Yung mga sinasabi kong ito guys, ay ito ang dapat natin iwasan. So, babala ko sa lahat ng mga bago ngayon kasi may bago na naman si Lolo na sistema. Hanggat ma-reach nyo yung WH, kahit alam niya na meron kayong violation, sisindan kayo ng apply. Okay. Mag-apply kayo, approve niya yung application nyo. Pagdating sa AdSense, sa step 2, okay, approve. Pagdating sa step 3, sa level 3, in progress, pag inabot kayo ng 3 araw, 4 na araw at hindi pa na-approvean ni Lolo, delikado na yung channel niyo. Sigurado, mag-PPM si Lolo sa inyo, meron kayong violation. Alright? Ano yung mga sinabi ko na dapat iwasan? Diba? Hindi lang yun guys. Reuse content. Ano ba yung mga reuse content guys? Nag-upload kayo ng hindi sa inyong video. Or else, nag-upload kayo ng galing sa TikTok. Ito ngayon, yung isang problema ko na pinapamuni ko ngayon, na kinargahan ko ng 4K, na-demoni siya dahil sa TikTok. Ang dami niyang videos na in-upload galing sa TikTok. Anong sabi ni Lolo? Ang TikTok po guys at ang Facebook ay ibang platform po yan. Hindi po yan platform ni Lolo ng YouTube. So against po yan, magkaaway po yan, magkalaban po yan guys. Hindi po sila accredited sa isa't isa. Kaya once na kumuha kayo ng video from TikTok or from Facebook at in-upload nyo sa YouTube nyo, swerte nyo kung makakalusot kayo. Alright? Para sigurado ang inyong channel na hindi pa monetize, mas mabuti po, isa-suggest ko sa inyo, mas mabuti po na mag-silent LS po kayo. Huwag po kayong mag-upload ng video kasi pag nag-upload kayo ng video, tapos may mga thumbnail, may mga background thumbnail, may mga background music, kakayan pa rin ang makakaproblema sa inyo guys. Promise. So ang suggestion ko po sa inyo, sa lahat ng mga hindi pa monetize channel, mag-silent LS kayo. Pinakadabis yan. Kung maaari, direct silent LS po kayo para mas malaki pa rin yung pasok ng WH. Alright?
Kung maaari, wag mo na kayong gumamit ng StreamYard sa pagsasilent LS. Sana po nakukuhanan nyo ako ng kunting kaalaman sa mga sinasabi ko at ma-aware po tayo, guys. Alright? Kaya nga sabi ko sa inyo, tulungan nyo yung sarili nyo. Kung gusto nyo ma-monetize ang inyong channel at kung for entertainment lang naman yan, walang problema sa akin. Gawin nyo yung channel nyo for entertainment, ayaw nyo ipamonetize, sige, kantahan kayo ng kantahan, walang problema. Pero kung gusto nyo kumita sa YouTube, sumunod kayo sa sinasabi ko, guys. Ang pera po meron sa YouTube. Marami nang yumaman dahil sa YouTube. Marami naging milyonaryo dahil sa YouTube. Marami akong sinasabihan sa mga nagsasilent LS. Binibigyan ko kayo ng tips. Binibigyan ko sila ng tips, pero hindi pa rin sila sumusunod. Ang tips ko, guys, para mabilis ang WH na pumasok sa inyo. Ito ang gagamitin yung title. Alright? Kasi kahit yung mga monetized channel, gumagamit pa rin ng mga ganong title. Which is hindi siya kagamit-gamit. Monetized channel ka na, mag-silent LS ka, sasabihin mo, update, silent LS for my WH. It's very wrong, guys. It's very wrong yung title mo. Bakit? Bakit sinabi kong it's very wrong? Paano ka papasukin ng tao kung ang title mo is update only for my WH? Paano ka papasukin ng tao? Ang mga tao ngayon, over-minded na, nangingisda yan. Gustong makakuha ng bananas. Sa palagay nyo ba, yung title na ginawa nyo ganon, papasukin kayo ng tao? Hindi. Sabihin ng tao, paano ako papasok dyan? Update lang pala yan, tapos for WH. O diba? Tama ako o mali? Diba, kung ikaw ang papasok at nakakita ng mga ganong title, papasukin mo ba yung live o hindi? Diba, guys? Hindi. Kasi iisipin mo, wala kang makukuha dun eh. Wala kang makukuha dun pag pinasok mo yung nag-live ng ganong title, update for WH. No? Iisipin mo, wala kang makukuha dun. Silent LS. Silent LS for my WH. It's very wrong. Diba, guys? Naunawaan nyo ba yung sinasabi ko, guys? Ngayon, ito ang tips ko sa inyo. Sa YouTube kasi, mayroon ding pandaraya dyan. Alright? Naunawaan nyo ba ako? Sa YouTube, mayroon ding pandaraya dyan para sa ating mga content. Tignan nyo yung mga ibang nag-a-upload. Yung mga title nila, dinadaya nila para lang pasukin ng mga manunood. Pero pagdating doon sa video, hindi yun ang nakalagay. O diba? Diba, guys? Ganun yun eh. Pag pinasok mo yung video at pinanood mo, clinic mo, automatic, 1% WH ang papasok sa'yo. Ganun din sa silent LS. Kaya pag nag-title kayo ng silent LS, ang ilalagay nyo, dayahin nyo rin. Ganun lang po yun. Ano kung gagawin namin? Ano kung ilalagay namin na title? O diba? Monetized channel and non-monetized channel, ito ang pinaka-the best na title para pasukin ka ng tao. Ito ang ilagay nyo, guys. Katulad ng experience ko sa sarili ko. Unang-una, pasok, guys. Lapagan, dikitan, kwentuhan, partiran. Pwede nyong irambol yun. Irambol nyo yung salitang yun. Partiran, lapagan, kwentuhan, dikitan. Ayudahan, pwede rin, ayudahan. Kung nag-aayuda kayo. Yun po, guys, ang irambol nyong title sa inyong mga silent LS, sa inyong mga live. Alright? Nakukuha nyo, guys? Nakukuha nyo yung ibig kong sabihin? Pag yun ang nakita ng mga nangingisda, papasok at papasok sa inyong live. Papasok at papasok sa inyong live kasi iisipin niya, uy, may partiran dito, may dikitan dito, may ayudahan dito. Diba? Papasukin kayo ngayon. Pag pumasok yung tao sa inyo at wala pang jacket, maghihintay ng jacket yun, guys. Tama ako o mali? Habang hindi na-jacket-an yung pumasok sa inyo, naka-standby, nagwi-waiting ng jacket, pumapasok yung WH, tumatakbo. Tama ba ako o mali? Tumatakbo. Tumatakbo yung WH mo pag pinasok ka.
ng mga tao. Diba guys? Lalo na ngayon, karamihan. May mga pumapasok, naghahamon ng barteran. Oh, barteran dyan, 10 to 20. Eh, pag wala pang jacket yun, maghihintay ng jacket yun. Siguro, in a seconds, bago mo siya madyakitan. Yung WH, yung views, pasok. O, diba guys? Tama ba o tama? Yan ang mga tips ko na binibigay ko sa inyo guys, kasi experience ko lahat yung mga yan. Alright? Tapos doon naman po sa dos and don'ts ni Lolo, yung unang sinabi ko kanina, sa dos and don'ts ni Lolo, bawal na bawal po tayo mag-upload ng hindi nating video. Reuse content po yun. Kasi marami pong mga videos na pwede nating magamit na hindi raw siya copyright. Pagkatapos mong magamitin, maya-maya, magme-message si Lolo, may claiming. Claiming ng copyright. Claiming ng may-ari ng, ng ginamit mong music. Ganon din sa mga thumbnail, sa mga background music. Ganon din po yun. I-claim at i-claim ng creator ng videos na in-upload mo sa sarili mo. Ganon po yun guys. Kaya nagkakaroon ng reuse content, dyan ka ngayon madadali ni Lolo. Kahit na monetize channel ka na, pag nag-upload ka ng mga reuse content, nakita ng may-ari, i-report ka kay YouTube. Padadalhan ka ni YouTube ng message na gumamit ka ng video ng iba. Bakit maraming na ano din sa mga background music? Hindi na di-disapprove dahil sa mga background music. Kasi yung mga background music minsan, pag nag-upload tayo ng video, nilalagyan natin ng background music. Yung background music, meron mga clip. Tama ba ako? Yung mga video na background music, may mga clip yun, may mga tumatakbong hearts, gano'n. In-upload natin sa ating video. Lahat yung mga in-upload natin na yun, may creator yun, hindi yun sa inyo. Tama ako o tama sila? Lahat yun, may creator yun, yung ginamit nyo na background music. Kaya pag nakita ng creator nun na ginamit mo at ayaw niya sa'yo, ni-report ka kay YouTube, yari ka na naman. Diba guys? Kaya ito lang po yung ano ko sa inyo guys. Ito lang po yung gusto kong maiparating sa inyo. Habang hindi pa kayong monetize channel, mag-silent LS kayo directly. Kausapin nyo yung sarili nyo, tambayan nyo ng dalawang gadget nyo habang naka-silent LS kayo. Kausapin nyo yung sarili nyo. Tambayan nyo yung dalawang ninja nyo, dalawang ang gadget nyo. Itambay nyo dun sa sa silent LS nyo. Kinakausap nyo yung sarili nyo, yung dalawa sumasagot. Pero sarili nyo pa rin yun. O diba guys? Yan ang mga dapat na tips na makuha nyo guys. O diba? Tama o tama mga lalags?